Hindi na bago sa panahon ngayon ang mga lalaking bisexual, ang iba ay nag-out na pero may iba pa din na nanatiling lihim, dahil na rin sa iba't ibang factor lalo na ang diskriminasyon. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nursing student at tricycle driver, si Carlo, 20 years old, nursing student, gwapo, maputi at 5'10 ang tangkad, masasabing K-pop idol ang hitsura. Sa katunayan may girlfriend si Carlo sa kasalukuyan, sa tanang buhay niya ay 3 beses pa lamang siya nakatikim ng lalaki. Unang karanasan, sa edad na 15, isinama siya ng parents niya na dumalo sa birthday party ng pinsan ng mommy niya. Doon niya nakilala ang nag-iisang anak ng tita niya na si Brandon, 19 years old si Brandon ito, gwapo, moreno at matangkad din. Si Brandon ay may pagkapilyo at addict sa porn sites, hindi na rin siya virgin sa babae man o sa bakla, kumbaga isang normal na bagay lang sa kanya ang sex. Bandang 1:00 ng hapon, matapos ang tanghalian sa birthday party ay nabagot si Carlo at naglibot-libot sa paligid ng bahay. Hanggang nakarating siya sa likod na may bakanteng lote na nababalutan ng mga damo. Malilim at maangin sa lugar kaya napakaganda magpahinga doon. Pinuntahan siya ni Brandon. Makwento si Brandon kaya natuwa agad si Carlo sa kanya. Sa unang pagkakita ni Carlo kay Brandon ay tila may iba siyang naramdaman, kahit noong kumakain sila ay panay sulyap siya sa binata. Sa unang pagkakataon ay labis siyang humanga sa kagwapuhan ni Brandon, bali second cousin na niya ito. Sa kanilang masayang usapan ay biglang inilabas ni Brandon ang kanyang alaga at umihi mismo sa tabi ni Carlo. Nagulat na lamang si Carlo sa nakita, pero hindi siya nagpahalata. Tinanong ni Brandon kung makapal din ba ang buhok nito sa ibaba. Umiti ng bahagya si Carlo at sinabing manipis lang. Matapos umihi ay dinala ni Brandon ang pinsan sa kanyang kwarto. Doon na lang daw sila kasi puro matatanda na ang nasa baba. Niyaya ni Brandon na manood ng porn si Carlo, unang pagkakataon rin na nakapanood si Carlo nito. Nakahiga sila sa kama habang nanood sa TV, ilang minuto pa ay inilabas ni Brandon ang alaga na sobrang tigas. Nasa 5.5 inches ito, nakahiga sa puso ng binata, may katabaan rin kaya masasabing daks ito. Inaya ni Brandon na huwag nang mahiya at ilabas din ni Carlo ang alaga, dahil sa nahihiyang magpakita ng alaga si Carlo, ay pinahawak na lang ni Brandon ang alaga niya kay Carlo. Hindi rin maintindihan ng binatilyo kung bakit nagustuhan rin niya ang paghawak sa alaga ng pinsan. Ilang sandali pa ay tumayo si Brandon habang pinaupo sa kama si Carlo. Hinawakan ni Brandon ang mukha ni Carlo at itinutok ang alaga. Nais nitong ipasubo ang nagwawalang alaga. Hindi man marunong ay nasanay na rin sa wakas ang bibig nito at sa unang pagkakataon ay nakatikim ng masaganang katas ang binatilyo. Ikalawang karanasan, 17 years old nito si Carlo, gabi ng kanilang high school graduation. Nagkaisa ang kanilang section na mag-party sa bahay ng kaklase. Isang taon na niyang crush si Brian, gwapo at napaka-cute nito. Dancer sa school si Brian kaya tuwing may practice ang grupo ay nakikita ni Carlo ang katawan ng binatilyo. Sa gabi ng party, ay nagkasiyahan sila, naglaro sila ng spin the bottle. Tumama kay Carlo, ang tanong sa kanya kung babae siya sino sa kaklase nito ang pwede niya maging crush. Itinuro ni Carlo si Brian at nagtawanan silang lahat. Bandang 10 ng gabi ay nagsiuwian na sila. Mangyari na sabay ng dadaanan silang dalawa, naglakad sila palabas ng subdivision, mas matangkad kasi si Carlo kaya umakbay siya kay Brian, napag-usapan nila tungkol sa laro kanina, nahihiyaman ay inamin ni Carlo na crush niya talaga ang kasama, dala na rin ang kabataan at bugso ng damdamin, inaya ni Brian si Carlo ng panandali ang aliw, nais din maranasan ni Brian ang ganoon, lalo pat nalaman niya na nakatikim na nito si Carlo dati. Naghanap sila ng madilim na lugar, may 5 unit na ginagawa pa lamang. Walang ilaw at madilim, doon sila pumwesto, nakatayo si Brian habang nakaluhod naman si Carlo. Sarap na sarap si Brian dahil unang beses niyang maranasan na may naglalaro sa alaga niya. Maliit lang ang alaga ni Brian, nasa 4 inches lamang, pero dahil crush siya ni Carlo ay walang mapaglagyan ang kasiyahan ng binatilyo dahil sa wakas na angkin na niya si Brian,
nanginginig at pawisan na si Brian habang binilisan palalo ni Carlo ang paglaro sa alaga ng kaklase, napahawak na lamang si Brian sa ni Carlo at diniin niya ng husto, sumabog ang nagwawalang katas ng binatilyo de resto sa lalamunan ni Carlo, buong loob na nilunok nito ang masarap at preskong buko juice. Ikatlong karanasan, 18 years old na si Carlo, sa isang youth event. Ginanap ito sa beach resort, night swimming ang drama. Nasa mahigit 30 kabataan ang sumali mula sa kanilang barangay. Iilan lang din ng kakilala ni Carlo, may isang lalaki na tingin ng tingin sa kanya at ngumingiti. Akala niya ay friendly lang ito kaya ngumiti rin siya. Nakilala niya si Paulo, 22 years old, gwapo, maputi at katamtaman lang ang tangkad. Maganda ang katawan, lalaking lalaki, parang si Derek Monasterio. Naka-shorts lang sila habang nagkukwentuhan sa dalampasigan. Madilim at tanging bonfire lang ang nagbibigay liwanag sa lugar. Ilang metro na kasi ang layo ng cottage, maraming puno ng niyog sa bandang kanan ng mga cottages, umabot sa sex ang topic nila, inamin ni Paulo na isa siyang silahis, sabay himos sa hita ni Carlo, hindi pumalag si Carlo at napaamin rin na isa rin siyang silahis, sa panahong ito ay pareho silang may girlfriends at kasama pa nila mismo sa event, umabot ang kamay ni Paulo sa umbok ni Carlo, sinabi niya na may karanasan man siya sa pagtikim pero wala pa siyang karanasan bilang nagpapatikim. Dinala siya ni Paulo sa nyugan, madilim kasi doon at makakapagtago sila ng maayos, nakatayo si Carlo sa may nyog, nakasandal, habang si Paulo ay nagmamaneho na sa kanyang alaga. Ngayon alam na ni Carlo ang pakiramdam na inaararo ang kaangkinan, halos 5 minuto lang ay nilabasan na si Carlo, pehil na pehil sa pag-ungol ang binata habang walang tigil sa pagsipsip si Paulo sa kanyang alaga. Nang makaraos, ay siya naman ang lumuhad at binanatan ang batute ni Paulo na payat pero 6 na pulgada ang haba. Ngayon ay 20 years old na siya, isang tricycle driver ang umagaw ng kanyang pansin. Habang nag-aabang ng masasakyan ay pinara niya ang tricycle na parating. Nakangiti itong nagtanong kung saan siya magpapahatid. Tila nawala ang inis ni Carlo sa tagal ng paghihintay. Habang bumibiyahe ay nakatingin siya sa hita ng driver. Sobrang iksi kasi ng shorts at bakat na bakat ang umbok ng harapan. Ang hindi alam ni Carlo ay napansin pala siya ng driver mula sa side mirror. Kinausap siya ng lalaki para maging suki, pumayag naman si Carlo at nagpalitan sila ng numero. Sa ilang araw na pagsakay ni Carlo ay nakilala na niya ang driver. Siya si Marvin, 24 anyos, maputi, gwapo, 5'8" ang tangkad at medyo chubby pero masarap. Kahit driver ay mabango ito at malinis tingnan, isang gabi. Nakaabang na si Marvin sa labas ng subdivision, ilang sandali pa at dumating na si Carlo. Habang nasa biyahe ay hinimas-himas na ni Marvin ang kanyang alaga. Hindi na nakatiis si Carlo ay siya na ang humimas ng matabang alaga. Nagulat si Carlo sa laki nito, sa isang bahaging madilim ay tumigil ang tricycle. Habang nakaupo sa motor si Marvin ay nakayuko naman si Carlo na hinahagod ng bibig ang butute ni Marvin. Nasa mahigit 6 inches ito at napakataba, bukang-buka ang bibig ni Carlo sa pagsubo ng alaga. Nahihirapan man pero labis na ligaya ang nadama ni Carlo. This is it na lamang siya sa laki nito, halos 15 minutos rin yun at muling nakalunok ng masagana at napakalapot na katas na nagmula sa binata. Halos gabi-gabi nilang ginagawa yon, parang adik na si Carlo sa katas nito at hinahanap-hanap na niya. Minsan ay nais na romansahin ni Carlo ang binata kaya sa damuhan sila. Hinding-hindi makakalimutan ni Carlo ang gabing iyon dahil sa gabing iyon ay winasak ni Marvin ang butas ni Carlo. Napaiyak na lamang at paika-ika nang naglakad si Carlo sa ginawa ni Marvin. Matapos ang gabing iyon ay hindi na nagpakita si Marvin sa kanya.